الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في آخر الآية صدق الله العظيم. Mga alipin ng Allah Tabaraka wa Ta'ala, una sa lahat tayo ay magpapasalamat sa Allah Tabaraka wa Ta'ala sa lahat ng biyaya na binigay sa atin ng Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ito ay walang katumbas. Ang magandang ni'mat ng Allah sa manusia ay ang agama ng Allah. Sa ibang pananaw ng mga tao, sa isip nila, sa mata nila, sa paningin nila, o kaya nasasabi nila na ang pinakamahigit, pinakamagandang ni'mat ng Allah ay yung power, yung kayamanan, yung mga makabundong bagay. Yan ay pananaw o kaya sa mata ng mga tao, pero hindi yan, dahil yan ay amanat ng Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ngunit ang pinakamahalaga, pinakamainam na ni'mat ng Allah Tabaraka wa Ta'ala sa alipin ng Allah ay ang agama ng Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dahil ang agama, andiyan yung tagumpay natin. Andiyan yung tagumpay natin. Ang mga ambiya alayhimu salatu wassalam, dahil ginawa nila ang agama, ginawa nila ang utos ng Allah, sa agama ng Allah sila ay nagtagumpay. Yung sinuunang mga tao, kaum ng Nuh, kaum ng Idris, kaum ng Ilyasa, kaum ng Musa, kaum ng Harun, kaum ng Isa, Ibrahim, Sulaiman, Daud, Zulkifl, Saleh, lahat ng dumaan ng mga nabi, yung mga tao nila, nalalatingan nila, kung sino man ang naniwala sa kanila, sila ay nagtagumpay dito sa mundo at sa kabilang buhay. Dahil ang Quran isinalaysay niya sa atin yung mga tao na nauna sa atin na sila ay sumunod sa Allah, sila ay sumunod sa kanilang mga nabi, sila ay sumunod sa kagustuhan ng Allah. So nakamit nila yung tagumpay dito sa mundo at sa kabilang buhay. Sila ngayon ay masaya sa kanilang mga kubo. Pero yung mga tao na sinuway nila ang Allah Tabaraka wa Ta'ala, hindi sila sumunod sa kautusan ng Allah, hindi sila sumunod sa dawat ng mga Nabi alayhimu salatu wassalam sa kapanahunan nila. Sila hindi nagtagumpay, hindi nila nakamit ang tagumpay dito sa mundo at sa kabilang buhay. At sila ngayon ay umiyak, sila ngayon ay nakakatikim ng parusa sa kanilang mga kubo. Sila ay umiingi sa Allah Tabaraka wa Ta'ala na sila ay makabalik dito sa mundo upang gawin ang utos ng Allah, sa utos ng Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pero wala nang oras, ang oras nila sa mundo ay tapos na. At tayo naman ang huling umat, tayo ang huling creation. Nandito pa tayo sa mundo, sa ilalim ng lupa, upang magtaubat sa Allah, upang mag-ingi sa Allah, upang sundin ang lahat ng utos ng Allah Tabaraka wa Ta'ala sa pamamaraan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ito mga magulang at kapatid, pag hindi po tayo sumunod sa kagustuhan ng Allah, sa pamamaraan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi po natin makakamit ang tagumpay dito sa mundo at sa kabilang buhay. Bakit? Kagaya nung unang mga kaum, kagaya ng kaum ng Nuh alayhi salatu wassalam, sinabi niya, dito kayo kasi, that is the end of the world. Pinagawa siya ng Allah Tabaraka wa Ta'ala ng malaking barko.
para yung mga tao na sumunod sa Kanya, sumakay sa barko para hindi sila maparusahan, hindi sila maano ng parusa ng Allah. Pati ang anak ng Nuh alayhi salatu wasalam ay sabi ng Nuh, dito ka. Sabi niya, ito na ako sa mataas na mundo. Pumunta ako dun sa mataas na mundo. Ako ay aakyat. Paano ba ako masasangkap ng tubig? Pero hindi niya alam na ang kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sobrang-sobra kahit anong gawin ng tao. Isang sundalo, isang niligan ng Allah, isang maklok na niligan ng Allah, utusan ng Allah tabaraka wa ta'ala, wala na tayo dito sa mundo. Tubig lang ang utusan ng Allah. Tubig lang. Tatangay ng lahat ng mga building na malalakas. Kahit anong ginawa mo sa lupa. Nakikita natin sa mga YouTube. Tubig lang ang ginamit ng Allah. Lahat ng mga bahay, lahat ng mga kutsi ay nawala. Pag kinakita ng Allah ang kanyang power, tubig lang. Hangin pa kaya? Lindol pa kaya? Kung lahat ng mga linigan ng Allah, gamitin ng Allah para parusahan tayo ng Allah, naku, wala po tayo. Tubig lang, mga kapatid sa Islam. Isipin natin, kahit ang bahay natin ay 100 story, sasabihin mo na hindi masasakap ng tubig yan, no? Kasi ang tubig, pag ang adab ng Allah ay paratingin ng Allah galing sa lupa at langit. Kagaya ng panahon ng Nuh alayhi salatu wasalam. So dapat po tayo bumalik sa Allah, magtaubat sa Allah tabaraka wa ta'ala, para po tayo mapa ng Allah at para po tayo mahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapatid sa Islam, kaya sinabi ng Allah, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Every Friday ito ang khutbah ng mga ulama. O kayong mga nananampalataya, mga mu'min, mga Muslim, nananampalataya sa Islam, matakot po kayo sa binang Allah, sa Allah, totoong takot sa Allah. At huwag kayong mamamatay na hindi kayo nananampalataya sa Allah. Hindi kayo gumagawa ng mga amal, hindi kayo nagsasala, hindi kayo nananampalataya, hindi natin sinusunod yung mga utos ng Allah tabaraka wa ta'ala. Isipin natin, pag hindi tayo sumunod dahil sa nafs natin, ang palagi natin sinusunod yung nafs natin, inna nafsa la amaratun bisu'. Ang naiutos ng ating nafs ay yung kamalian. Yung kamalian. Yung kamalian. Dahil ang saitan, inuto tayo ng saitan. Sabi ng Allah, kamataling saitana, ikala al-insan ikfu, falamma kafara. Katulad sabi ng Allah, tabaraka wa ta'ala ng saitan, pag binibigyan niya ng targib yung umano siya, sumuway ka sa Allah, sumuway ka, huwag mo gawin yan. Pag huwag mo gawin yan, huwag mo gawin yan. Pag naniwala, falamma kafaraan, siya ay naniwala sa targib ng saitan, sinuway niya ang utos ng Allah, hindi niya sinunod ang utos ng Allah, hindi niya sinunod ang pamamaraan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahil siya ay may ibang pamamaraan. Ano ang sasabihin ng saitan? Qala inni bari'un minka wa in yakafallaha rabbal alamin. Pag sinunod mo ang saitan, sa targib ng saitan, naswain mo ang Allah, pag sinunod mo, sinuway mo ang Allah, sasabihin sa'yo ng saitan, nasabi ng saitan, na mata-mata nagtigyan, asakan na ang yan sa kurkadan, mata nagtigyan, asakan na ang yan sa kurkadan, sasabi ng saitan, katotohanan, ako po ay liligtas sa'yo, ako po ay iisip sa'yo. Wa in yakafullaha rabbal alamin, alam na alam ng saitan. Sabi ng saitan, mata nagtigyan na sakal, na ayamanan yan, ikalakakis, ayamanan yan, nakagyakamot, wa in yakafullaha rabbal alamin, nasak nagtigyan, mata nasak na ikalakak nagtigyan, sukat na ayamanan yan ang mga kain. Sabi ng saitan sa iyo, ako, katotohanan, ako po ay natatakot sa Panginoon ng lahat ng linika. Alam ng saitan,
Who is the God? Alam ng Satan. Pag nauto ka ng Satan, sasabihin sa'yo ng Satan, wala na ako sa'yo, nauto na kita, at katotohanan, ako ay natatakot. Ako ay natatakot sa Panginoon na lahat ng linika. Yun ang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pag nauto ka ng Satan, nagiging nalista ka ng Satan, sabi niya ito ay dadalayin ko sa Jahannam. Dahil ang kasunduan ng Allah at ang Satan ay hanggat hindi mangunaw ang mundo, hindi siya mamamatay. Kung kumbinsi ka ng kumbinsi talaga, huwag kang magsasala. Huwag kang magsasala ng asar. Huwag kang magsasala ng Juma'a. Huwag kang magsasala ng Maghrib. Huwag kang magsasala ng Isya. Huwag kang magsasala ng Subo. Pag ginawa mo yung kapatid, ikaw ay logi ng logi. At ikaw ay aalis sa mundo na nagagalit sa iyo ang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pagawan nga sa dunia, kalangitang kawalla na ay betadu tamo, ay betadu kanato, nagwa ay betadu kau ya beksak yang kay dunia. Ang kawan lagi yang kay dunia kalangitang ko niya. Ano ang halaga ng kayamanan? Ano ang halaga ng power? Ano ang halaga ng buhay? Pag ikaw ay umalis sa mundo, nawala ka sa paningin ng Allah. Wala ka sa paningin ng Allah. Nagagalit sa iyo ang Allah. Anuin mo yung kayamanan mo. Anuin yung buhay mo. Pag ikaw ay umalis sa mundo, nagagalit sa iyo ang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Katulad ng Firaun na nagagalit. Katulad ng Abu Lahab. Katulad ng Qarun. Katulad ng mga siunang mga tao na sinuwi nila ang Allah. Hanggang ngayon napaparusahan sila sa kanilang mga kubo. Kung saan man sila, pinapatikim sila ng masakit na parusa. Isipin mo ang sarili mo. Hindi ka nagtatablig, hindi ka nagdadawat. Subhanallah. Dahil ang dawat, kapatid, yan ang tanging amal na pag ikaw ay nagdawat ay lalakas ang amalan mo. Dahil ang dawat, siya ang tanging bagay na pag ikaw ay nagdawat, lalakas ang zikr mo, lalakas ang sala mo, lalakas ang nawafil mo, lalakas ang pagbibigay mo ng zakat, lalakas ang pag-saw mo, lalakas ang at lahat ng amalan mo ay lalakas sa pamamagitan ng pagbibigay ng dawat. Dahil palagi mo nabibigkas yung kadakilaan ng Allah. Ang Allah, siya ay bumibigay ng lahat. Siya ay bumibigay ng kapayapaan. Siya ay bumibigay ng tagumpay dito sa kabilang buhay. Iisipin mo kung saan ka. Palagi mo nabibigkas yung kayamanan mo. Palagi mo nabibigkas yung nasa sayo. Nasa sayo, nagiging mahal na mahal mo yung isang bagay. Dahil yun ay palagi mo binibigkas, palagi mo binibigay ng dawat, so lumalaki yan sa puso mo kapatid sa Islam. Dapat po tayo magbigay ng dawat, magtablig, maglakbay sa landas ng Allah Tabaraka wa Ta'ala para po tayo makaipon ng hasana, para po tayo makaipon ng pagmamahal ng Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aqulu qawli hada, wastaghfirullah li wa lakum.